Tampok sa opening scene si So Yeon, isang mabait na babae na nagtatrabaho bilang groomer sa isang pet shop na tinatawag na Kitty and Puppy. Kasalukuyan niyang pinagdadaanan ang kanyang nakagawiang gawain. Sa pagkakataong ito ay pinaliliguan ng isang Persian cat na nagngangalang Bidani at iniistilo rin ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa tindahan ang may-ari ni Bidani na si Mrs. Lee upang bayaran ang bayarin para sa serbisyo sa pag-aayos. Sa sandaling yun, isang malabo na figure ang nakatayo sa kabilang panig ng glass pane ng tindahan. Ngunit nang tumingin si So Yeon sa direksyon na yun, naglalaho ito. Hindi niya napapansin ang maliliit na palm print sa makinis na ibabaw ng salamin. Nang maglaon, habang naglalakad si Mrs. Lee pabalik sa kanyang sasakyan, napansin ni So Yeon ang isang batang babae na hinahaplos si Bidani. Ngunit hindi niya maipaliwanag na nawawala kapag may dumaan na sasakyan. Pagdating sa kanyang apartment building, pumasok si Mrs. Lee sa isang elevator, ngunit ayaw magsara ng pinto nito. Bilang karagdagan, si Bidani ay nagsisimulang maging hindi mapakali at agresibo. Pilit nitong sinusubukang kumawala sa pagkakahawak niya. Dahil dito ay labis na nadismaya si Mrs. Lee, ngunit bago pa siya makakilos, nagsara ang pinto. Nang bumukas itong muli sa ika-11 palapag, sinalubong si Mr. Lee ng malungkot na tanawin ng kanyang asawang lumilipad na patay sa sahig ng elevator. Isang hindi nasaktan na Bidani ang umuungol mula sa sulok. Bumalik ang eksena kay So Yeon na bumisita sa kanyang therapist. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman namin na siya ay nakikipaglaban sa isang trauma, claustrophobia, na nagmumula sa isang napakasakit na karanasan sa pagkabata, na kinasasangkutan ng isang insidente ng sunog. Kapag nagtanong ang therapist tungkol sa kanyang emosyonal na pag-unlad, pinag-uusapan niya kung paano niya sinubukang sumakay sa subway ng mag-isa. Nang maglaon, habang papunta siya sa pet shop, natuklasan ni So Yeon ang tungkol sa pagkamatay ni Mrs. Lee, at nakita ang mga pulis na nag-iimbestiga sa eksena. Nang makita niya si Bidani, nilapitan niya ang pulis, na nagkataon na dating kasintahan ng matalik mong kaibigan. June si OK, hiniling niya na ibigay niya ang pusa sa kanya, at sumunod siya, alam na mayroon itong karanasan sa mga hayop. Kasunod nito, dumating si So Yeon sa trabaho, kung saan ang kanyang amo ay ganap na tutol sa ideya na panatilihin si Bidani doon. Inaangkin niya na itutulak nito ang mga customer, dahil nagmula ito sa isang patay na may-ari. Sa kabila nito, inilagay niya ang pusa sa isang hawla at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, saglit siyang tumingin sa bintana, at biglang nagulat nang makita ang isang batang babae, na may malapusang mga mata na nakatayo sa labas. Gayunpaman, kapag nag-double check siya, wala siyang mahanap. Pagkatapos ng trabaho, naglalakad si So Yeon pauwi na may hawak na Bidani. Sa panahong ito, nakakaramdam siya ng nakakatakot na sensasyon na sinusundan ng isang tao. Ngunit wala siyang nakikitang tao. Si So Yeon ay nakatira mag-isa sa kanyang apartment. Habang nakikipaglaro sa pusa, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Bohee, na casual na nagsasalita tungkol sa pag-ampon ng pusa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, binanggit ni So Yeon ang pagtakbo kay June si OK kaninang madaling araw. Ngunit ang kanyang kaibigan ay hindi nabigla, at sinabi sa kanya na wala siyang pakialam sa kanilang dalawa na lumabas. Pagkatapos ng tawag, habang nilalaro ni So Yeon ang pusa, bigla itong tumitig sa isang bagay sa ilalim ng kama. Bago pumasok, nagtataka, sumilip si So Yeon sa ilalim ng kama para bunutin ang pusa. Ngunit nararamdaman niya ang presensya ng isang tao na nakatingin sa kanya. Nang yumuko siya para muling tumingin, isang multo ang sumugod sa kanya, na natakot sa kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si So Yeon sa kanyang therapist at sinabi sa kanya ang lahat. Gayunpaman, sinabi ng huli na ang maliit na batang babae na nakita niya ay maaaring maging salamin ng kanyang nakababatang sarili. Pagtanda noong naranasan niya ang kanyang trauma. Kinalaunan sa araw na yon, sumakay sina So Yeon at Bohee ng bus patungo sa isang cat shelter. Sa pagdating, natuklasan nila na ang silungan, na puno ng maraming nakakulong na pusa, ay maalikabok at medyo napapabayaan. Doon, nakilala nila ang isa sa mga manggagawa, si Mr. Long, na gumagabay sa kanila sa paligid ng lugar. Sa gitna nito, ang atensyon ni So Yeon ay nakuha ng isang pusa na tila nasa napakasamang kalagayan. Samantala, si Bohee ay nakatagpo ng isa pang pusa,
na sa tingin niya ay partikular na nakakaakit at nagpas siyang ampunin ito. Si Mr. Long pagkatapos ay nagdahilan sandali at pumasok sa isang hiwalay na silid. Doon, dinampot niya ang ilang patay na pusa at itinapon sa incinerator. Nang makabalik siya, itinuro ni Zhou Yiyan ang isang pusa na kakakolaps lang sa loob ng hawla. Anuman, hindi ito pinansin ni Mr. Long at lumabas kasama si Bo He at ang kanyang napiling alagang hayop. Pagkaalis nila, kusang sumara ang pinto, naiwan si Zhou Yiyan na natigil sa loob. Nang makita ito, nagsimula ang kanyang claustrophobia at nagsimula siyang kumatok sa pinto, sumisigaw na palabasin. Malabo na ang kanyang paningin at nagsimula siyang mabulunan, naglalabas ng ilang bola ng balahibo. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, hinanap siya ng kanyang kaibigan at tinulungan siyang bumangon. Samantala sa himpilan ng pulisya, si Jun Si-ok at ang kanyang mga kasamahang opisyal ay dumaan sa CCTV footage ni Mrs. Lee sa elevator. Nakuha ng recording si Bidani na nakatakas sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon nito nang may takot. Di nagtagal, siya ay bumagsak at lumaban sa isang hindi nakikitang puwersa hanggang sa kanyang huling hininga. Sa ebidensyang ito, napagpasyahan ng mga opisyal na ang babae ay sumuko sa isang panic attack. Kinabukasan sa trabaho, napadpad si Zhou Yiyan sa isang storage room at nalaman niyang puno ito ng mga namatay na pusa. Sa pamamagitan ng kanyang takot, isang kamay ang hindi inaasahang lumabas mula sa mga katawan at hinawakan ang kanyang bukong-bukong. Sa isang galit na pakikibaka, kahit papaano ay nagawa niyang palayain ang sarili at tumakbo palabas ng lugar. Kahit sa labas, natatanaw niya ang misteryosong babaeng may pas-ang mata sa silid. Ilang sandali pa, dumating si Jun Si-ok at masusing tinitingnan ang lugar. Ngunit wala siyang nakitang mali. Dahil isang mabait na Ginoo, hinahatid niya siya pauwi. Matapos pagdaanan ang nakakaligalig na mga pangyayari sa araw na iyon, nahihirapan si Zhou Yiyan na makatulog sa gabing iyon. Sa wakas, naranasan niya ang isang bangungot ng isang pugot na si Bidani at ng kanyang ama. Bigla siyang nagising sa malamig na pawis, ngunit napangiti nang makitang gumagalaw ang buntot ni Bidani mula sa ilalim ng kumot. Hinubad niya ang kumot, nagulat na lang siya sa presensya ng batang babae. Kinabukasan, pumunta si Zhou Yiyan para bayaran ang mga bayarin ng kanyang ama sa psychiatric hospital. Ngunit umalis siya nang hindi man lang siya nakikita. Pagkatapos, pumunta siya sa lugar ni Bo He, kung saan nakita niya ang kanyang masigasig na naghahanda upang ayusin ang kanyang bagong alaga. Gayunpaman, ang pusa ay tila hindi nakikipagtulungan. Habang kinakalmat nito si Bo He at sumugod sa closet. Habang sinusubukan niyang bunutin ang pas-ang nasusuklam sa uso, nahaharap siya sa nakakatakot na tanawin ng babaeng may mata ng pusa na nakatayo sa tabi ng kanyang aparador. Si Zhou Yiyan, na walang kam-alay-malay sa nakakapanghinayang presensya na ito, ay nakitang nagsasara ng kusa ang pinto ng aparador. Pagkatapos ay nagpasya siyang tingnan ang kanyang kaibigan sa madilim na silid, kung saan hindi gumagana ang mga ilaw. Paglapit niya sa aparador, napansin niya ang isang pares ng paa sa pagitan ng mga nakasabit na damit. Habang papalapit siya at pinaghiwalay ang mga damit, nakita niyang nakatayo ang batang babae na ikinagulat ni Zhou Yiyan. Dahil sa paggalaw ng dalaga, nalaglag ang mga nakasabit na damit, na nagpapakita ng walang buhay na katawan ni Bo He. Sa kabila ng takot sa natuklasang ito, mabilis na kumilos si Zhou Yiyan at isinugod ang kanyang kaibigan sa ospital. Ngunit nakalulungkot, hindi siya nailigtas ng mga doktor, at ang kanyang katawan ay dinala sa morgue sa pamamagitan ng elevator. Sa simula ay nag-aalangan na pumasok sa elevator, si Zhou Yiyan ay kinakabahang pumasok. Sa panahon nito, nasaksihan niya ang dugo na kumakalat sa sheet na tumatakip sa katawan ni Bo He. Siya ay galit na sinasabing ang kanyang kaibigan ay buhay. Ngunit hindi siya pinansin ng mga doktor, sa pag-aakalang siya ay nasiraan ng damdamin. Pagkatapos ay itinaas ni Zhou Yiyan ang takip at nakita ang kanyang kaibigan, patay pa rin. Ngunit nang isuot niya muli ang takip, binuksan ni Bo He ang kanyang mga mata at hinawakan ang kanyang palso, nagulat siya. Bilang resulta, siya ay sumisigaw sa takot, at ang mga doktor ay nagmamadali upang aliwin siya. Makalipas ang ilang sandali, dumating din si Jun Si-ok sa ospital, kitang-kita ang pagkawasak ng kalunos-lunos na balita, na labis sa pagkawala ng kanyang dating kasintahan. Inilabas niya ang galit at pagkadismaya kay Zhou Yiyan, sinisisi niya ang lahat sa susunod na araw.
Hindi sinasadyang naputol ni So-Yin ang kanyang daliri habang nagluluto, habang siya ay dumudugo. Si Bad Annie ay hindi inaasahang nagpakita at nagsimulang dilaan ang sugat, na nakita ang isang masamang kalikasan ng pusa. Tinulak niya ito palayo, tanging ungol na tugon ang sinalubong niya. Ayaw nang itago ni So-Yin ang alagang hayop, kaya kinulong niya ito at nagpasya na ibigay ito kay Mr. Lee. Ngunit pagdating doon, tumanggi ang lalaki na bawiin ito, at nag-alok pa siyang bayaran siya upang ipagpatuloy ang pag-aalaga dito. Desperado na maalis ang pusa, nagpasya si So-Yin na iwanan ito sa isang liblib na lugar, habang nagpapatuloy siya sa paglalakad palayo. Napadpad siya sa isang matandang babae na tila naliligaw. Sa pag-aalala, sinamahan siya ni So-Yin sa istasyon ng pulisya, kung saan nalaman niya na ang babae ay may sakit na Alzheimer. Di nagtagal, dumating ang kanyang anak sa istasyon at iniuwi siya, bago umalis si So-Yin. Lumapit si Jun si Okay sa kanya at humingi ng paumanhin sa kanyang naunang pagsabog. Pagkatapos ay nangakong sasalubungin niya ang misteryo ng hindi maipaliwanag na pagkamatay. Tumawag siya sa kanlungan ng hayop upang magtanong tungkol sa pusa ni Bohee, ngunit ang tawag ay biglang naputol. Samantala, sa shelter, makikita si Mr. Long na tinuturok ang mga pusa ng mga nakamamatay na gamot at kinukunan sila ng litrato bago itapon sa incinerator. Gayunpaman, sa isang punto, ang pinto ng incinerator ay hindi gumagana, tumangging magsara ng maayos. Habang nag-iimbestiga, bigla niyang hinayla ang babaeng nakakatid. Ikinulong niya siya sa loob ng incinerator at sinunog hanggang mamatay. Tumatawa siya. Sa kabilang banda, nasa bahay niya si So-Yin. Nang makarinig siya ng ilang ingay mula sa labas, nakasilip sa isang gisantes. Biglang sumulpot sa kanyang harapan ang maltong babae, dahilan para mapa-atras siya sa takot. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jun si Okay, na humiling sa kanya na samahan siya sa kanlungan ng mga hayop. Pagdating doon, natuklasan nila ang mga larawan ng maraming pusa na pinatay, kabilang ang kay Bohee. Sa sandaling yun, isang kakaibang ingay ang humantong sa kanila sa silid ng incinerator, kung saan nakatagpo sila ng isang nakakagambalang tanawin. Ang sunog na katawan ni Mr. Long. Matapos masaksihan ang lahat ng pagkamatay na ito, nakita ni So-Yin ang isang pagkakatulad. Ang lahat ng mga biktima ay natagpuan sa mga nakapaloob na espasyo, tulad ng isang elevator, closet, at ngayon ay ang incinerator. Kaya, napagpasyahan niya na ang salarin ay walang kakayahang pumatay sa mga bukas na lugar. Sa paghahanap ng higit pang mga sagot, binisita ni So-Yin ang Animal Rescue Association, kung saan nalaman niya ang tungkol sa pinagmula ng masasamang kwentong ito. Lumalabas na nagkaroon ng infestation ng mga ligaw na pusa sa basement ng Dongha Apartment Building. Nang magsimulang magreklamo ang mga residente tungkol dito, ang mga pinto at bintana ng basement ay sementado na isinara, at ang mga pusa ay naiwang masuffocate. Pagkalipas ng 2 linggo, inalis ng mga manggagawa ang lahat ng bangkay ng mga pusa, at sinunog ang mga ito. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa pet shop, kung saan nakita ng amo ni So-Yin si Bad Annie na tumatagos sa bintana. Pinapasok niya ito, ikinulong sa isang hawla, at inilagay sa storage room, habang agresibo niyang sinusubukang pigilan ang malakas na pag-iyak nito. Lumitaw mula sa likuran ang creepy girl, at bumulong sa kanyang tenga. Kapag siya ay tumalikod, siya ay brutal na umaatake, at pinapatay siya. Nang maglaon, nang dumating si So-Yin sa tindahan, natatakot siyang makita ang bangkay ng kanyang amo. Bilang resulta, ipinangako niyang wawakasan ang kabaliwan na ito. Gumawa siya ng isang matapang na desisyon na imbestigahan ang Dongha Apartment Building, sa kabila ng kanyang claustrophobia. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo niya ang parehong matandang babae na may Alzheimer's, na naghahanap sa kanyang nawawalang apo, Hee-jin. Pagkatapos ay tinawagan ni So-Yin si Jun Si-ak upang kunin ang address ng ginang, habang nagpasya siyang sundan siya. Pagsunod sa kanyang kahilingan, sinuri ni Jun Si-ak ang mga lumang file at natuklasan na iniulat ng matandang babae ang kanyang nawawalang apo. 9 months ago, pero isinara ng anak niya ang kaso. Pansamantala, sinundan ni So-Yin ang matandang babae sa kanyang lugar na nagkataong nasa apartment ni Dongha. Doon, nakagawa siya ng isang nakakagulat na pagtuklas, isang larawan ni Hee-jin, na walang iba kundi ang parehong babaeng may mata ng pusa. Buong oras na niya itong nakikita. Bago pa siya makapagtanong pa tungkol sa bagay na yon,
Pinalayas na siya ng anak ng matandang babae. Kasabay nito, nakita niya si Bad Annie at sinundan nito sa basement ng gusali, kung saan nakaharap siya ng isang pulutong ng mga pusa. Sa pagtatangkang labanan sila, aksidenteng nahulog si So Yin sa isang walang laman na tangke ng tubig, na nagpasindak sa kanya. Di nagtagal, ipinakita ng babaeng may pus ang mata ang kanyang sarili, ngunit sa pagkakataong ito, ipinakita niya kung paano siya namatay. Lumalabas na nakikipaglaro noon si Hee-jin sa mga pusa sa mismong basement. Nang malaman niya ang tungkol sa mga planong patayin sila, sinubukan niyang itago ang mga ito sa tangke ng tubig. Ngunit sa kanyang proseso ng pagliligtas, sa kasamaang palad ay nahulog siya sa parehong tangke at namatay na may mga pasang nakapaligid sa kanya. Dito, nalaman natin na si Hee-jin ay talagang Halle Berry. Ibig kong sabihin, ang pinahirapang espiritu ng mga mistreated na pusa na naghahanap ng kabayaran laban sa mga nanakit sa kanila. Si So Yin, bilang isang mabait na tao, ay pinalaya ng espiritu. Sa huling eksena, binisita ni So Yin ang kanyang ama sa psychiatric facility at gumugol ng ilang oras sa kanila.